Saan ka naman tatakas? Sa dagat? Tanong ni Stella sa isip niya, habang maring nakatitig sa lalaking nakatalikod pa rin sa gawin niya. Hindi ka nga marunong lumangoy. Welcome, Miss Valdez. Sambit ng pari habang nakangiting nakatitig sa kanya. Walang ibang nagawa si Stella, kundi huminto sa paglalakad. Nang sandaling makalapit na nga siya ng tuluyan sa area kung saan siya dapat tatayo. Hinihintay niyang bumaling sa kanyang lalaki, ngunit nanatili itong nakatalikod sa gawin niya. Nandito na po ako. Agad na tumindig ang balahibo niya nang umayos sa pagkakatayo ang lalaking iyon. Para bang may kung anong nabuhay sa dibdib niya nang sandaling makita niya kung paano itong umayos sa pagkakatayo sa harapan niya. Nandito ka na pala, Stella. Sambit nito. Agad na tumindig ang balahibo ni Stella nang dahil sa pinaghalong kaba at gulat ng marinig niya ang pamilyar na boses na iyon. Gusto niya sanang magtanong, ngunit agad niyang nakagat ang sarili niyang dila nang sandaling humarap sa kanyang lalaki. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bilang isang tao na nabubuhay sa ganitong klase ng sitwasyon at mundo, dapat nating gawin ang lahat ng sa tingin natin ay tama. Kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya nating gawin para maging isang huwarang modelo para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan sa panahon ngayon. Ito lang ang tanging paraan upang makita ng lahat at upang magkaroon rin sila ng ideya sa kung paano nga ba ang tamang pagmamalasakit sa ibang tao. Sa panahon ngayon, hindi lahat nakikita natin ay totoo dahil ang ilan sa mga ito ay pakitang tao lamang. Paano mo nga ba maipapakita sa ibang tao na nagmamalasakit ka sa kanila sa tahimik at may ingat na paraan? Batay sa kanyang karanasan, maraming paraan ang maaari mong gawin upang may paramdam mo sa isang tao na nagmamalasakit ka sa kanya. Ang pagbibigay ng pagkain, gamot, at mainom sa mga taong nakatira sa lansangan. Isang halimbawa ng pagmamalasakit. Ang pagtulong sa matandang tumatawid sa kalsada ay paraan din ng isang pagmamalasakit. Ang pagbibigay mo ng payo sa mga taong nangangailangan ng payo ay isa rin sa paraan at pagmamalasakit mo sa kanila. Siguro na sa tao na rin iyan kung paano niyang may papakita sa ibang tao na nagmamalasakit sila para rito. Paano kung dumating ang puntong maraming humadlang sa iyo sa lahat ng mga ginagawa mo? At ano nga bang mangyayari sa oras na ilihim mo sa lahat ang kasalanang nagawa mo noon? Magagawa mo pa bang maibalik lahat at magsisi kung sa oras na mapagtanto mo na naging kasalanan mo, huli na palang lahat? Nakangiti si Stella habang abala sa pamimigay ng mga relief goods sa mga kabarangay niyang sinalanta ng bagyo ng nakaraang linggo. May ngiting nakaukit sa labi niya sa tuwing nagpapasalamat ang mga ito sa tuwing tatanggapin ang ibinibigay niya. Bakas din naman ang saya sa mga mukha ng kabarangay niya. Habang tinatanggap ang lahat ng inaabot ng dalaga sa kanila, para sa kanila ay sapat at malaking bagay na iyon. Kaya naman minsan ay hindi na rin nila napipigilan ang sarili nila sa pagpapasalamat kay Stella. Hulog ka talaga ng langit, apo. Sambit ng matandang bago yumakap ng mahigpit sa kanya na ikinatao naman ito. Nang umalis na ito pagkakayakap sa kanya, tsaka naman kinuha ang bag na ibinigay ni Stella sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking tulong ang ginagawa mo para sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na kami sa gutom. Dagdag pa niya. Masaya ako makatulong, Lola. Sagot niya rin rito bago ngumiti at tinapik ito sa balikat. Nagpatuloy lang ang programa nila ng mga oras na iyon nang sinaling magbigyan ng relief goods ang mga kabarangay niya at natapos na rin ang lahat. Tsaka naman nagdesisyon ang team niya na ipagpatuloy ang feeding program na ginawa nila para naman sa mga batang kapuspalad. Maging ang mapulubing nakita nila sa daanan ng sandaling umuwi sila ay binigyan din nila para lang maubos ang kung anong inihanda nila para sa mga bata at kapuspalad na pamilya. Ay, sa wakas, natapos na rin. Sad ng team niya. Nangintian niya na lang. Ano pong plano niyo ngayon, ma'am? Ngumiti siya rito bago nagkibit ng balikat. I don't know. Baka didiretso na lang ako sa opisina para tulungan si Dad. Sagot niya na tinanguan naman nila. Kaya sa inyo kami, Mom eh. Biro ng isang tinawanan niya naman.
Maganda na, mayaman pa, mabait na, may malasakit pa sa kapwa. Siguro yun din ang dahilan kung madalas i-bless si ma'am. Segundo ng isa. Kayo talaga. Aniya bago napahigikik sa usapan nila. Hindi pa pwedeng nasa dugo lang. Biro niya pa na ikinatao na lang nila. Lumaki si Stella sa isang mayamang pamilya. Isang real estate developer ang daddy niya, habang ang nanay niya naman nung nabubuhay pa ito ay isang sikat na engineer. Meron silang sariling construction firm noon na naalagaan naman ng daddy niya sa paglipas ng panahon, kaya naman natitiyak niyang kahit na hindi siya tumulong dito ay natitiyak niyang magagawa naman na yung asikasuhin ng daddy niya. Hindi kailanman siya tinipid ng mga magulang niya, kaya naman hitik na hitik sa pera ang bank account na nakapangalan sa kanya at sa mga cards na mayroon siya. Iyon din ang dahilan sa kung bakit siya madalas kong tumulong sa mga kapuspalad gamit ang sarili niyang pera. Naniniwala siya na walang patutunguhan ng pera kung hindi siya tutulong sa iba. Aano niyang ganong kalaking pera kung naghirap ang mabatang naging malapit na rin naman sa loob niya. Sa paglipas ng maraming taon, ni minsan ay hindi naging fan ng pagtulong ang mga kapuspalad ang daddy niya. Hindi tulad ng nanay niya na sa tuwing may sobra sa pera niya ay mapupunta agad sa donations sa mga simbahan at charity na tinutulungan niya. Nang mawala ang nanay niya, may 2 taon ang nakalilipas. Doon din nagdesisyon si Stella na ipagpatuloy kung ano mang nasimula nito. At iyon din ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi naman lumaki sa luho si Stella, kaya naman hindi na big deal sa kanya kung sakali mang maubos ang pera niya sa kakatulong sa mga nangangailangan. Minsan na siyang sinabihan ng daddy niya rito. Ngunit sa halip na makinig ay nagpatuloy lang siya. Ano nga namang gagawin niya sa pera niya kung hindi siya makakatulong sa mga pamilya mas mababa pa sa kanya? Ang sabi nila ay, kapag naghigpit ka sa perang hawak mo at ipinagdamot mo ito sa ibang tao, tsaka mo lang mararamdaman ng kagipitan. Siguro ay, yun lang ang pinanghawakan niya sa mga oras na iyon. Mabilis ang lakad at malalaki ang hakbang niya ng sandaling dumiretso sa opisina ng kanyang daddy. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba binubuhusan siya ng mainit na tubig ngayon nang dahil sa sobrang galit. Bakas ang galit sa mukha niya. Kaya naman hindi na rin naman nagtaka pa ang mga empleyado ng daddy niya nang sandali makita siya ng mga ito. Ma'am, nasa meeting po ang daddy niyo ngayon. Kailangan ko siya makausap, Emily. Please lang. Aniya bago bumuntong hininga sa pagharang sa kanya ng sekretary nito. Please lang. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Pero ma'am, hindi na rin naman pinatapos pa ni Stella ang sekretarya nito. Dahil bago pa man ito matapos ang sasabihin niya, dali-dali niyang hinablot ang seradora at agad na pumasok sa loob ng questionin ng ama niya. Hindi na rin naman naglakas loob pa ang sekretarya nito na bawalan siya. Dahil dali-dali nang pumasok sa Stella sa loob. Naabutan niyang daddy niya na may kausap sa telepono habang nagpabalik-balik sa kinatatayuan nito. Kunot no itong nakatalikod sa kanya, kaya naman nang marinig niyang bigla ang pagbukas ng pintuan. Tsaka lang siya bumaling ng tingin dito. Oo, ihulog ko ang ilan sa account mo mamaya. Bigyan mo lang ako ng palugit, kahit 6 na buwan lang. Aniya sa kabilang linya bago niya pinutol ang tawag at pabuntong hiningang bumaling ng tingin kay Stella. Nakakapasok lang. What now, Iha? Dad, bakit mo kinuha ang kalahati sa account ko nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Singhal niya patungkol sa ginawa niya sa account nito kanina. Alam mo naman na may paggagamitan ako noon, hindi ba? Bakit mo naman kinalahati? Kailangan mong matutong mag-budget, Stella. Ang akala mo ba'y hindi ba kakarating sa akin? Lahat ng pinagkakagastusan mo nitong mga nakaraang buwan? Inuubos mo lang ang pera natin sa pagtulong sa mga taong hindi mo naman kilala. Pero Dad, pera ko iyon. Pera ko. Aniya na may halong diin na ikinailing naman ng daddy niya. Gusto kong ibalik mo sa account ko lahat ng kinuha mo. Para ano? Para may maibigay ka na naman sa mga taong hindi mo naman kilala? Singhal niya sa anak na ikinatiim na lang ng bagang nito. Hindi ko ibabalik sa iyo iyon hanggat hindi mo natutunan ang leksyon mo, Stella. Pero Dad, buong desisyon ko. Kahit magmamakaawa ka pa dyan, hindi ko ibabalik sa iyo iyon. Sagot niya na inismira naman ni Stella ng palihim. Umalis ka na at may meeting pa kami ngayon ni Dizon. I can't believe you're doing this to me, Dad. Dismayadong sambit ni Stella, kasabay ng pag-iling. Malayong malayo ka talaga kay Mama. Kuripot ka. Wala ka talagang puso.
Aniya bago siya padabog na umalis sa opisina ng daddy niya. Walang ibang nagawa ang daddy niya, kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Bago niya tinalikuran ng pinto kung saan lumabas ang dalaga, may kirot siyang naramdaman sa dibdib nang dahil sa sinabi ng anak. Hindi niya sukat akalain na masasabi yan ni Stella dahil lang binawasan niyang pera nito sa account. Patawarin mo ako, anak. Aniyang bulong sa sarili bago muling binuksan ang death threat na natanggap niya kaninang umaga. Unti-unti ay may dumaloy sa luha ng gilid ng mga mata niya bago siya napahagulo sa kinatatayuan niya. Masisisi ba siya ni Claire ngayon? Simula nang mawala ang asawa niya ay nagkaroon na ng problema ang construction firm na matagal din itong inalagaan. Nalulung siya sa pagsusugal at bisyo, kaya naman iyon ang naging dahilan upang tuluyan na ngang mabaon sa utang ang pamilya nila. Nagkaroon din siya ng project noon na nagkaroon ng aberya. Kaya naman patong-patong ng utang nila ngayon kay Dizon. At sa iba pang investors ng project niya noon, ginamit yung perang nakuha niya sa account ni Stella kaninang umaga upang mabayaran ang partial na utang niya. Ngunit natitiyak niyang hindi yun magiging sapat kay Dizon na ngayon ay walang ibang nagawa kundi ang umisi sa harapan niya. Okay then, sambit nito bago tumawa ng halos ikinayugyug ng mga balikat niya. Sa labis na gulat, kapag nagawa mong i-close ang deal ng mga Buenaventura, quits na tayo. Saan nito? Walang ibang nagawa ang daddy ni Stella kung hindang mapatango na lang bago niya mariing nilukos ang papel na hawak niya kung nasan ang blueprint ang project na hinihiling ni Dizon sa kanya. Mukha pong wala kayo sa hulog, mama. Biro ng sekretarya niya na ikinangiti na lang ni Stella. Dahil po ba ito doon sa account niyo o? Wala. Wala lang talaga ako sa mood ngayon na magsalita. Sagot ni Stella sa kanya na ikinangiti niya na lang bago niya inabot ang kahon na naglalaman ng mga snacks para sa mga bata sa eskinitang pinuntahan nila ng mga oras na iyon. Tingin mo ba magugustuhan nila ito? Nakakahiya naman kasi kung magpunta tayo noon ng ganito lang dala natin para sa kanila. Naku, okay lang iyan. Alam mo naman yung mga bata roon, makita lang nila ang mukhaan mo. Kumpleto ng araw nila. Biro ng sekretarya niya na ikinatawa niya na lang. Ako na po dyan, ma'am. Baka po mabigatan kayo. Walang ibang nagawa si Stella kung hindi nakangiting tumango sa sekretarya niya bago niya inabot rito ang kahon na naglalaman ng mga candy na hinanda niya. Pagkapasok pa lang ng team niya sa skinitay, ang mga nagkalat na truck at ang mga demolition team agad ang bumungad sa kanya na ikinakunot ng mga noon nila. May ilan siyang nakilala sa demolition team na iyon at kung hindi siya nagkakamali ay mga tauhan iyon ng tatay niya. Mang Raul? Tawag niya sa pinaka-leader ng demolition team ng daddy niya. Anong mayroon dito? At bakit kayo naririto ngayon? Bumaling siya sa mga truck na naroroon bago nag-aalalang bumalik ang tingin niya sa matandang kaharap niya ngayon. Anong ibig sabihin nito, Mang Raul? Bakit nandito ang demolition team? Inutos po ito ng daddy niyo, ma'am. Kailangan po nating i-demolish lahat ng mga bahay na nasa iskinitang ito. May 2 buwan na rin po itong napirmahan ng daddy niyo at naaprubahan na rin naman po ng... Wala akong pakialam kung inaprubahan nila o kung sino mga opisyalis ang nag-aproba niyan. Hindi niyo ba nakikita na may mga bahay rito? At anong i-demolish? May mga nakatira rito. May mga bata. Singhal niya na halos mag-histerya. Mabuti na lang at teroro ng sekretarya niya upang pakalmahin siya na wala namang nagawa upang mabawasan ang emosyon na nararamdaman ngayon ni Stella. Mang Raul naman, para naman po kayong hindi nanggaling sa ganitong klase ng sitwasyon. Ma'am Stella, pasensya na po talaga. Sumusunod lang naman po kami sa utos ng daddy niyo. Kamot ulo nitong sagot bago yumuko sa kanya at tumalikod. Walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang bumaling sa sekretarya niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang makisimpatya sa kanya gamit ang mga mata nito. Mula sa pwesto nila ay rinig nilang iyakan ng mga pamilyang nadadamay sa demolition. Kung hindi siya nagkakamali ay ito ang area kung saan itatay ang condominium na matagal nang laman ng pag-uusap nila ng daddy niya. Sa katunayan ay matagal na silang nagkasundo tungkol dito. Na bago pa man mangyaring demolition ito, hahanapan muna nila ng relocation site ang mga pamilyang mawawalan ng tirahan. Hindi niya sukat akalain na ganito na lang ang kabilis ang magdesisyon ng daddy niya. Na hindi man lang nito question at hiningi ang opinyon niya. Kaya naman hindi niya rin naman naiwasang makaramdam ng galit para rito.
Ma'am Stella, parang away yun na po. Tulungan niyo po kami. Pakiusap ng isang bata na sinadya pang humabol sa kanya na magdesisyon silang maglakad palayo sa lugar na iyon. Wala pong trabaho mga magulang ko. Wala kaming kamag-anak dito sa Maynila. Hindi namin alam kung saan kami tutuloy pagkatapos nito. Hindi namin alam kung saan kami matutulog, ma'am. Parang awa niyo na po, ma'am. Gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyong gawin para baguhin ang isip ng daddy niyo. Walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa bata nang makita niya kung paano ito humagulhol sa harapan niya habang mahigpit na nakahawak sa bestidang suot niya. Nang mapansing nawalan ng lakas si Stella sa nakita, doon lang nagdesisyon ang sekretarya niya na lumod sa harapan nito at paulit-ulit na mangako sa bata para lang pakalman nito sa pag-iyak. Hindi maintindihan ni Stella kung anong mga sinabi ng sekretarya niya para lang mapatigil ito sa pag-iyak. Hindi niya rin gusto pang marinig ang lahat ng mga ito dahil pakiramdam niya ay nagsisinungaling na lang ito sa mga bata para lang mapaalis sila ng mga ito sa mga oras na iyon. Mabigat ang puso ni Stella nang muli siyang sumugod sa opisina ng daddy niya. Hindi nga siya nagkamali sa una niyang naisip dahil nang pumasok siya sa loob nito. Heto na naman ang problema nitong hitsura nang bumaling siya ng tingin sa anak. Kung tungkol na naman ito sa account mo. Dad, how could you do this to me? Mariing sambit ni Stella sa kanya na ikinakunot naman ng noon ng daddy niya. Yung una, bank account ko. Gaya naman, demolition area ng skinitang iyon? Umamin ka nga sa akin, Dad. May problema ka ba sa akin? May ginawa ba akong mali para pagbunutan mo ng galit lahat ng mga taong naroroon sa lugar na iyon? Dad, may mga pamilya yung mga taong naroroon sa demolition site na hindi man lang ba kayo nakukonsensya? May mga pamilya sila. May mga anak sila. Saan kayo kumuha ng kapal ng mukha na i-demolish ang buong lugar na iyon para lang sa walang kwentang project na iyan? Walang kwenta, Stella? Natatawa nitong singhal, dahilan upang bahagyang umawa ang labi ni Stella. Stella. Wala ka talagang alam sa business, ano? Paano kang graduate kung ganyan ang isip mo? Business ito, Iha. Pera ito. Tingin mo ba, magbabago ang isip ko? Na huwag silang paalisin sa lugar na iyon? Hindi ako nagtatapon ng pera. Kung malambot ang puso mo para sa mga taong katulad nila, then fine. Magkiiba tayong dalawa. Hindi ako tulad ng nanay mong walang alam sa mga ganyang bagay. Pera ito, Stella. At hindi ko kakayaning mawalan ng milyon dahil lang sa mga mabababang uri ng tao tulad nila. Oo, naroroon na tayo sa demolition. Pero Dad, sana man lang hinanapan muna natin sila ng relocation site, hindi ba? Sigaw pabalik ni Stella sa daddy niya. Dad, may mga pamilya yung mga taong naroroon. May mga bata. Para mo silang tinanggalan ng karapatan ng mabuhay. Wala silang karapatan, Stella, dahil illegal silang tumira roon. Sigaw pabalik ng daddy niya na umalingawaw sa buong opisina nito. Tingin mo ba magagawa kong ipag-iba lahat ng bahay roon? Dahil lang sa gusto ko? Tingin mo ba magagawa ko lahat ng iyon nang ako lang mag-isa? May pirma ako ng mga opisyalis. Ang gobyerno mismo ang nag-aproba sa sulat ko. May luwang lumanda sa gilid ng mga mata ni Stella bago siya nanghihinang umiling sa ama na hindi naman ikinabago ng itsura nito. Ano? Hindi ka makapagsalita, ano? Singhal nito bago humalukip-kip sa harap ng anak. Pareho kayo ng nanay mo. Pareho kayong dalawa ng kahinaan ng nanay mo. Tingin mo ba, may mangyayari sa buhay mo kapag nagpatuloy ka lang sa ugaling ganyan? Kung papairalin mo iyang ganyang ugali, wala kang mapapala sa kanila kung magpapadaig ka sa mga pakiusap nila. Pera ang labanan dito, Stella. Magalit ka sa akin, wala akong pakialam. Hindi ko ipagpapalit ang project neto para lang sa'yo at sa makapritso ng mga pulubing tinutulungan mo. Alam mo, Dad, nakakapagsisi ka. Sambit ni Stella bago pinunasan ang maluwa sa gilid ng mga mata niya at nakangiting bumaling sa ama na ngayon ay may kunot noong bumaling ng tingin sa kanya. Sana hindi na lang ikaw naging ama ko. Anong sinabi mo, Stella? Natatawang singhal ng daddy niya na animong nagulat sa sinabi ng anak. Ngunit ginawa naman ang lahat ng makakaya niya para lang hindi maipakita sa anak ang naging reaction niya. Talagang ipagpapalit mo ako sa magunggong na iyon, ha? Pagkatapos kitang pakainin at pag-aralin nito lang ang gagawin mo sa akin, ipagpapalit mo lang ako sa mga hampas lupang iyon. Oo, dahil simula nang mamatay si Mama, sila nang naging pamilya ko, Dad. Sigaw pabalik ni Stella
habang nakaduro sa pintuan na animong naroroon ang tinutukoy niya. Yung mga hampas lupang tinutukoy mo, sila yung mga taong tumayo sa gilid ko nung mga panahong abala ka sa trabaho mo. Yung mga hampas lupa at gunggong na tinutukoy mo, sila yung tumayo sa gilid ko sa tuwing may problema ako. Yung mga gunggong na tinutukoy mo, sila yung mga taong naging saksi sa kung paano ako naghirap nung wala ka. Sila yung tumayo sa gilid ko nung mga panahong wala ka, Dad. Yung mga gunggong na iyon, sila yung tumayong pamilya ko nung nawala si Mama. Singhal niya bago siya umayos sa pagkakatayo at maraang pinunasan ang maluwa sa gilid ng mga mata niya. Kung alam ko lang na magiging ganito ang stand mo sa lahat ng mga bagay. Sana nung una pa lang, mas pinili kong sumama sa kanila kaysa sa manatili sa tabi mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ni minsan, hindi ka naging ama sa akin. Mabilis na natigil sa pagsasalita si Stella nang sandaling makatanggap siya ng malakas na sampal mula sa daddy niya. Bakas na ngayon ang galit sa mukha ng daddy niya. Habang kunot noong nakatitig ngayon kay Stella. Si Stella naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang manatili lang ang mukha niya sa gilid. Pakiramdam niya ay namanhid buo niyang mukha nang dahil sa ginawa ng daddy niya. Ito palang kauna-unahang pagkakataon na napagbuhatan siya nito ng kamay. Kaya naman talagang nagulat siya nang sandaling sampalin siya nito. Oo, at hindi naman sila gaanong close kahit nabubuhay pa ang nanay niya noon. Pero ni minsan, hindi naman siya nito pinagbuhatan ng kamay. Ngayon lang. Ngayon lang na ipinaglalaban niya kung ano opinion niya sa balak nito sa mga pamilyang tumayo sa gilid niya nung mga panahong nasa lugmok siyang sitwasyon. Talagang ipinagpalit mo na ako dahil sa kanila, ha? Natatawang singhal ang daddy niya. Dahilan upang tuluyan na nga maglakas ng loob si Stella na bumaling ng matalim na titig sa daddy niya. Sige, magmula sa araw na ito, hindi na kita anak. Wala kang karapatang hawakan lahat ng pagmamay-ari ko. Pinipili mo sila, hindi ba? Magmula sa araw na ito, hindi na kita anak, Stella. Itinatakwil na kita magmula sa araw na to. Sambit ng daddy niya na ikinayuko niya na lang. Hindi niya lang pero tila ba nasaktan siya sa sinabi nito. Gusto lang naman niyang ipaglaban kung anong tingin niya ang tama, pero sa halip na pakinggan siya, pagtatakwil ang natanggap niya mula rito. Pakiramdam niya ay wala siyang boses sa pamilyang ito. Siya lang ang isa-isang anak nila. Pero para bang hindi man lang siya nito magawang pakinggan. Kahit na ngayon lang. Tumalikod sa kanyang daddy niya upang harapin ang mesa nito at pumindot sa intercom. Nakita iyon na Stella, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi mapangisi na lang sa kinatatayuan niya. Magdala ka ng guard dito sa opisina ko. Kaya kong umalis ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, sir. Sarkastiko niyang sambit bago siya nagdesisyong tumalikod at nagsimula na ngang umalis sa lugar na iyon. Hindi niya sukat akalain na magagawa itong gawin sa kanya ng daddy niya. Prinsesa siya kung ituring ng mga magulang niya noon. Kaya naman masakit para sa kanya ang naging desisyon nito na itakwil siya. Kung nabubuhay pa rin hanggang ngayon ng mama niya, magiging ganito pa rin kaya ang kahinatnan ng buhay niya sa kamay ng daddy niya. Isang sikat na ehenyero at philanthropist ang nanay niya. At alam niya sa sarili niyang tanggap iyon ng tatay niya nung una pa lang. Kaya nagpakasal silang dalawa. Hindi naman niya matukoy ngayon kung bakit ganito lang ang pananaw ng tatay niya ngayon sa pagmamalasakit at pagtulong niya sa ibang tao ngayon. Holy shit! Mahinang sambit ni Stella nang hindi malang gumana ang passcode ng bank account niya. Nakailang subok pa siya sa paglalagay ng passcode, ngunit paulit-ulit lang ang note na lumalabas sa screen ng ATM na ginagamit niya ngayon. Bago pa man siya tuluyang lumaya sa condo unit na pagmamay-ari ng daddy niya, binalak niya pa muna sanang mag-withdraw ng pera para may magamit siya sa pag-alis sa poder nito. Ang plano niyang inay, nangamote nang makita niya ang note na naroon sa screen. Bakit ayaw? Tanong niya bago muling sinubukan at ganun pa rin ang lumabas sa screen. Pinutol niya talaga pati ang credit card ko? Singhal niya pa. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang malalim na lang na mapahinga sa sarili bago niya tuluyang tinalikuran ng ATM at nagdesisyong umupo sa gilid nun upang makapag-isip ng maayos. May pera naman siyang natago na hawak niya ngayon, ngunit hindi niya naman masasabi kung kakasya ba talaga iyon. Baka nga hindi pa siya makapagrenta ng matinong kwarto gamit ang perang iyon. Paano na ako niyan? Dagdag pa niya bago siya yumuko sa mga tuhod niya. Nang sandaling mag-angas siya ng tingin ay halos mapigil niyang sariling hininga nang makita niyang isang itim na aninong nakatayo. Hindi malayo sa gawin niya. Medyo madilim sa gawin niya kaya naman hindi niya gaanong naaninag kung sino nga bang nagmamay-ari ng aninong iyon. Wala rin namang gaanong napapadaan sa lugar na iyon kaya naman bahagya pa siyang nakaramdam ng takot.
Bahagya niyang kinusot ang sariling mga mata sa pagbabakasakaling. Namamalikmata lang siya. Ngunit ang figura ng lalaking iyon ay hindi man lang nagbago sa posisyon nito. Dahil sa masamang kutob na nasa dibdib niya ngayon, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Hindi na rin naman sumunod pa sa kanyang bulto ng lalaking iyon. Kaya naman kahit papaano ay takahinga na rin siya ng maluwag. Alam niya at natitiyak niyang wala siyang karapatang utusan ang sekretarya niya o hindi naman kaya'y ang team niya. Sa pagbabakasakaling tulungan siya ng mga ito ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi tawagan ng mga ito. Ang sekretarya niya naghanap ng apartment para sa kanya. Ito rin ang nagbayad ng para sa isang buwan niyang pananatili sa kwartong iyon. Kaya naman lubos ang tuwang nararamdaman niya ngayon habang naroroon siya sa kwartong kinuha nito para sa kanya. Gusto po sana talaga kitang tulungan, ma'am. Ang kaso po ay mahigpit na binilin sa akin ng daddy niyo na kahit na anong tawag niyo sa amin, hugarap po namin kayong tutulungan. Tingin ko, ito na rin po siguro ang huli kong paggagawa para sa inyo. Sambit pa nito na animong nag-aalala sa kalagayan ng dati niyang amo. Walang ibang nagawa si Stella sa kanya kung hindi ngumiti na lang at tumango. Ilang minuto pa niya itong kinausap at pinakiusapan bago niya matuluyang pinakawalan ang dati niyang sekretarya. Maliit na bagay lang para sa sekretarya niyang ginawa niya. Ngunit para kay Stella, malaking bagay ng ginawa nitong tulong para sa kanya. Ngayon na wala na siyang pera sa bank account at back to zero na siya sa lahat. Wala siyang ibang magagawa ngayon kung hindi maghanap ng trabaho at nang sa ganun ay makapag-ipon at muli nang makabangon sa buhay niya. This time, kailangan niyang bumangon para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao, hindi tulad noon. Marahil nga ay tamang daddy niya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay humihinga niya ng tulong ang mga pamilyang tinulungan niya noon. Siguro marahil ay naging malambot ang puso niya para sa mga ito. Ngayon naririto siya sa ganitong klase ng sitwasyon na hindi niya malang makita ang mga anino ng mga pamilyang tinulungan niya. Nung umpisa pa lang, hindi niya rin naman masisi ang mga ito dahil alam niya at natitiyak niyang may mga problema rin ito ngayon tulad niya. Siguro nga marahil ay dito na muna pansamantalang matatapos ang lahat sa ngayon. Dahil nga sa nagtapos na si Stella sa isang malaking universidad at maganda naman ang background niya sa trabaho, hindi kalaunan ay natanggap siya bilang sekretarya. Nagtatrabaho siya ngayon sa opisina ng isang malaking kumpanya, kaya naman hindi niya maitatangging sa mga sumunod na linggo ay naging maganda naman ang takbo ng buhay niya. Pakiayos lang ng lahat ng ito. Pagkatapos ay pwede ka nang umuwi, Stella. Sambit ng boss niya na marahan niyang tinanguan at nginitian. If hindi mo kayang tapusin ang lahat ng iyan mamayang hapon, bukas mo na lang isumiti sa akin. Dapat before lunch bukas. Tapos na iyan, okay? Kaya ko pong tapusin ito ngayong gabi, ma'am. Sisiw lang po ito. Na, hindi mo naman kailangan tapusin lahat ng iyan ngayon. You need to rest din naman. At saka, napapansin ko, simula nung tinanggap kita rito sa opisina ko, palagi ka na lang nag-o-overtime. Sambit nito na ikinangiti niya na lang. Ikaw rin, baka magkasakit ka. Sige ka, mahal ang ma-ospital ngayon. Naku ma'am, okay lang po talaga. At isa pa po, wala naman po akong ginagawa sa apartment ko eh. Aniya. Ilang minuto pa siyang pinagmusta ng boss niya bago ito nagdesisyong tumango at bumuntong hininga na lang sa sinabi niya. Ilang minuto pa siya nitong binilinan bago pa man siya nito tuluyang iniwan ng mga oras na iyon. Simula nang natanggap si Stella sa trabaho niya ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mag-overtime ng mag-overtime. Para sa kanya ay importante na ngayon ang oras. Kung dati ay hindi niya kailangan magtrabaho, ngayon ay kailangan niya na. Kung dati ang pera ng tatay niya ang kaisa-isang bumubuhay sa kanya, ngayon ay iba na. Kung hindi siya magsisipag sa trabaho, walang mangyayari sa kanya. Kung hindi siya magtatrabaho, mamamatay siya sa gutom. Wala siyang pakialam kung magkasakit man siya. Ang importante lang para sa kanya ngayon ay ang kumita ng pera para lang maipantusto siya sa mga pangangailangan niya sa araw-araw. Ma'am? Agad na umalis sa pagkakatayo sa desk si Stella nang marinig niyang tawag na iyon. Medyo madilim sa pwesto niya dahil maaga pa kanina ng sandaling yumuko siya. Ni hindi niya man lang napansin ang oras at nakatulog siya sa pwesto niya. Yari. Nawala lang ang tensyon niya na naramdaman niya sa sarili niya nang maalala niyang natapos siya na palang gagawin niya kanina bago pa man siya yumuko upang matulog kanina. Isang buntong hiningang pinakawalan niya bago nangunot ang noo niya nang masilaw ang mga mata niya sa biglaang pagbubukas ng ilaw sa direksyon niya. Ma'am? Tawag ng janitor na naroroon sa gilid ng pintuan. Ma'am, pasensya na po kung nagising ko kayo. Hindi pa po ba kayo uuwi?
Medyo malalim na po ang gabi. Baka po wala kayong masakyan kung magpapamaya pa po kayo. Thank you kuya. Nakatulog lang po ako at may tinapos lang din. Alis na rin po ako mamaya. Aniya bago siya tumayo at nag-ayos ng mga gamit niya. Salamat po pala. Walang anuman ma'am. Sambit nito bago niya ipinasok ang timba na naglalaman ng tubig sa opisina. Kung hindi pa po sinabi ni Kian na naririto pa rin kayo. Hanggang ngayon, baka kanina ko pa pong kinandadong departamento. Kian? May pagtataka sa boses niya nang bumaling siya sa matandang lalaki. Sino pong Kian, kuya? Kian po. Natatawa nitong sabit na parabang katawa-tawang hindi man lang kilalang dalaga ang lalaking tinutukoy niya. Si Kian, yung messenger post ng opisina. Kanina ko pa po siya nakikitang nariyan sa may koridor. Sa katunayan nga po ay, siyang nagsabi sa akin na naririto ka pang araw. Mukha po siyang may hinintay dyan sa labas eh. Ang akala ko nga po, kayong hinintay niya magmula pa kanina. Hindi ko pa po siya nakikita sa personal. Hindi rin po siya familiar sa akin, kuya. Sa bagay ma'am, pero lang din naman po kayong bago rito sa building kaya imposible makilala mo siya kaagad ma'am. Kung hindi pa po ako nagkakamalay, araw lang pagitan ninyo. Sambit nito bago muling yumuko sa kanya upang magpaalam. Mauna na po ako ma'am, magandang gabi po ulit sa inyo. Thank you kuya. Aniya bago niya pinanood ang matandang lalaki na naglakad palabas ng departamento. Kung nasan siya kasama ng timbang dala nito kanina sa pagpasok roon. Bahagya siyang napangusong mula sa kinatatayuan niya bago siya nagkibit ng balikat at muling nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit niya. Nang matapos siya, tsaka lang siya nagdesisyong lumabas ng departamento. Dahil nga siya ang madalas kong mahuli sa mga katrabaho niya, siya rin ang madalas na may hawak ng susi roon. Eksaktong pasarado na ng pintuan mula sa labas ay, tsaka naman ang biglang pagsulpot ng bulto ng isang lalaki sa gilid niya na bahagya pang nakapagpatalon sa kanya sa gulat. Pasensya na ma'am, hindi ko po sinasadya na magulat kayo. Paumanhin ng isang lalaki bago niya dinampot lahat ng sulat na nakakalat sa gilid nila. Nang matapos si Stella sa pagsara ng pintuan ay tsaka lang siya nagdesisyong yumuko upang tulungan ang lalaki sa pag-aayos ng mga sulat na nahulog sa sahig. Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Hindi ko kasi alam na nariyan ka. Ikaw tuloy ang nagulat. Sambit ni Stella bago siya ngumiti at inabot sa binata ang mga sulat na napulot niya. Ikaw siguro yung Kian na tinutukoy ni mga Ador ano? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Ako? Ganitong oras ang shift ko. Tulad mo, nag-overtime lang din ako. Sagot ni Kian sa kanya bago siya lumingon sa madilim na paligid. Bakit ka nga pala nagpagabi ng ganito? Baka wala ka nang masakyan ng ganitong oras, miss. Stella, aniya bago naglahad ng kamay kay Kian na tinanggap naman ito. May tinapos lang akong trabaho. Actually, mga 5 lang tapos ng shift ko. May tinapos lang akong trabaho ngayon. Ayoko namang iuwi sa bahay. So, at isa pa, wala rin naman akong gagawin roon. Kaya tinapos ko na rin dito. Hindi ko lang namalayan ang oras dahil nakatulog pala ako. Nakita ko nga kanina. Natatawa nitong sambit na nakangiting ikinataas ng kilay ni Stella. Ha? I mean, nakita nga kita kanina. May dinala akong sulat dyan sa mesa ni Mom. Evangelista pagkatapos niya ay nakita kita. Binili na nga kita kay Mang Ador kasi akala ko baka talagang nakatulog ka lang sa pagod kaya ayun. Sambit nito na marahan niya namang tinanguan nang makuha niyang nais nitong sabihin. Uuwi ka na ba? Sabay na tayo sa pagbaba. Sure, sagot ni Stella bago siya ngumiti kay Kian at naglakad na nga sila patungo sa baba. Sa mga sumunod na araw ay madalas sila kung magsalubong ni Kian sa opisina. Kapag walang masyadong meeting ang boss niya, ay walang ibang ginagawa si Stella sa mesa niya. Kung hindi ipagpatuloy ang mga office work niya na binbin sa mesa niya, wala siyang gaanong kaibigan sa departamentong iyon dahil nga sa bago pa lang siya. Kaya naman madalas din siya kung mag-isa sa tuwing lunch break nila sa trabaho. Mabuti na lang at madalas sila kung magkita ni Kian sa cafeteria. Kaya naman sa tuwing wala itong ibang ginagawa at kung madalas naman ay pareho lang sila ng oras ng lunch, minsan ay sumasabay sa kanyang binata. Ang sabi ng mga Adoray, bago ka lang din tulad ko. Panimula ni Stella nang mag-umpisa silang kumain ng magkasabay. Mga ilang buwan ka na rito? Kung hindi ako nagkakamali, siguro mag-iisa't kalahating buwan pa lang. Hindi man lang nagkakalayong agwat natin, Stella. Mas nauna ka lang kaunti sa akin kaya senior kita ngayon. Biro ni Kian na kinatawa naman ni Stella. Ang sabi nila ay maganda naman ang background mo. Galing ka sa humor, hindi ba? Bakit ka lumipat dito? Natanggal kasi ako roon. Na-terminate ang kontrata ko because of personal reasons. So,
Ano yan na ayaw man lang pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon? Ikaw ba? Bakit mo naisipang magtrabaho bilang messenger? Dahil ito lang ang kaya kong gawin? Natatawang sambit ni Kian bago bumaling ng tingin sa kanya nang may matamis na ngiting nakaukit sa labi. Pwera biro, ito lang kasi yung trabaho nakikita ko na mapapakinabangan ko sa hinaharap. Marami naman akong trabahong alam pero ewan ko ba. Ito lang yung trabaho nakakuha sa interes ko kaya ito yung kinuha ko. Besides, nag-enjoy naman ako sa trabaho ko ngayon bilang utusan kaya heto ako. Aniya pa bago ngumiti sa dalaga na ikinangiti naman ito. Sa mga lumipas na araw at linggo ay tila ba mas lalo lang ding lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Medyo secretive kasi sila sa isa't isa. Kaya naman kahit na medyo may katagalan na rin sila magkakilala, hindi pa rin nila alam at wala pa rin silang ideya sa background ng isa't isa. Ayaw rin naman magkwento ni Stella ng tungkol sa buhay ni Maransia dahil baka kung anong isipin ni Kian sa kanya. At ang isa pa, hindi rin naman siya komportable na magkwento ng tungkol sa buhay niya. Hindi naman sa ayaw niyang ikwento ang tungkol sa buhay niya. Nahiya lang siyang iparating sa ibang tao kung gaano kalambot ang puso niya. Hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang malaman ng mga ito ang tungkol sa pagiging mabait niya. Natatakot din naman siya magkwento ng tungkol sa kanya dahil alam niya sa sarili niyang maaring samantalin ng mga taong nasa paligid niya ang kabaitang meron siya. Ayaw niya rin namang maulit pa kung anong nangyari sa kanya dati. Napapansin ko na hindi ka gaanong kumakain ngayon, Stella. Sambit ni Kian nang sandali makaupo sila sa mesa at tanging piraso lang ng tinapay ang kinuha ng dalaga para sa tanghilian niya. Nagtitipid ka ba? Kailangan eh. Nahihiya niyang sambit bago ngumiti sa kaibigan. Ako lang kasi ang mag-isa sa apartment na tinutuluyan ko. Wala rin naman akong savings na inaitabi at isa pa, ipinambayad ko ng apartment at bills ang bahay yung sweldo ko nitong nakaraan kaya walang natira sa allowance ko. Bakit hindi mo agad sinabi? Marami akong extra rito. Naku, hindi na Kian. Natatawang saan ni Stella nang magdesisyon si Kian na bumunot ng pera sa wallet niya. Para lang naman tayong may bayaring binabayaran. Hindi lang naman ako ang kinakapos ng ganito. At isa pa, ayaw ko na magdumagdag pa sa mga intindihin mo sa buhay. Para ka namang iba sa akin. Sambit ni Kian na ikinatawa niya na lang. Sige na, kung ayaw mong humiram ng pera sa akin, hayaan mo akong ilibre ka ng pagkain, Stella. Kian, hindi na. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kung hindi ka kakain ng maayos, Stella. Please, kahit ngayon lang, okay? Sambit nito bago ito tumayo sa kinaupuan niya na ikinanguso naman ng dalagang kaharap niya. Anong gusto mo? Bibilhan kita. Gusto kong umupo ka rito, Kian. Sige, isang order ng big meal. Sambit ni Kian bago mapanuksong bumaling sa kanya na inismira niya na lang. I told you, Stella, walang makakapagpigil sa akin. Dagdag pa niya bago siya tuluyang umalis sa mesa nila at nagtungo na nga sa pila. Walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang nakangusong tanggapin ang pagkaing hinain ni Kian sa kanya. Ang panlilibring yun ni Kian sa kanya ay muling nasundan sa mga sumunod na araw. Kung tutuusin ay, medyo malaki ang sweldo niya kumpara sa binata, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng Kian at kuryoso. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang ibang ginawa si Kian kung hindi ang ilibre siya ng pagkain. Minsan kapag hindi siya nakakasabay sa binatay, sinasadya pa siya nitong puntahan sa departamento nila upang hatiran siya ng pagkain na tinatanggap niya na lang. Alam niya kasing hindi siya titigilan ni Kian sa oras na hindi niya tanggapin ang pagkain ibinibigay nito sa kanya. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ito at magpasalamat na lang sa binata sa kabutihan nito sa kanya. Ikaw ba? May pera ka pa ba? Kunot noong bumaling ang tingin si Kian kay Stella nang questionin siya nito. Kakatapos lang nilang kumain sa restaurant para sa lunch nilang dalawa. Tulad ng nakagawian ay si Kian muling nagbayad kaya naman hindi niya man naiwasang mapaisip na lang. Oo naman. Bakit mo na itanong, Stella? Tanong ni Kian sa kanya bago siya tuluyang humarap sa dalaga nang may ngiting nakaukit sa mga labi niya. Huwag mong sabihin nagbago ng isip mo. Anong nagbago? Kung mangungutang ka na ba sa akin? Sagot ni Kian. Tihilan upang mabilis na namulang mukha niya na ikinatawa naman ito. Sabihin mo lang, Stella, marami akong pera. Hindi mo naman kailangang mahiya sa akin. Kung tutuusin, kaya kong iparam sa iyo buong sweldo ko ng buong taon, including yung bonus at 13th month. Kahit huwag mo nang bayaran, ibibigay ko na lang sa iyo ng buo. Ano ako? Makapal ang mukha?
Singal ni Stella sa kanya na ikinatawa na lang ni Kian. Hindi ako utang sa'yo, okay? At mas lalong hindi ko hiramin sa'yo ang sahod mo ng buong taon. Wala naman akong sinabing makapalang mukha mo, Stella. Natatawa nitong sambit na inismiray niya na lang. Sa halip na makipag-usap na siya rito ay, nagdesisyon na lang siyang magpatiuna sa paglalakad palabas ng restaurant na iyon. Hindi rin naman tumigil si Kian sa pagsasalita. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang sa sarili niya. Gusto ko lang talagang ipiram sa iyong lahat, Stella. Dagdag pa ni Kian. Nang dahil sa sinabi nito ay, marahang tumigil sa paglalakad si Stella. Nagginaya rin naman ni Kian. May ngiting nakahukay sa labi ng binata, kaya naman mas lalo lang ding nakaramdam ng kakaiba si Stella sa tiyan niya. Pakiramdam niya ay, may mga paru-paro naglalaro at lumilipad ngayon sa tiyan niya nang dahil sa ginawa ni Kian. Kahit magkano, Stella? Name your price. Bakit naman, Kian? Curious ang tanong ni Stella sa kanya bago siya lumapit sa binata na ikinakunot naman ng noon nito sa pagtataka. Sino ka ba para paluguran mo ako ng kanyan? Boyfriend ba kita? What? See? Hindi ka makasagot. Sagot ni Stella bago siya bahagyang natawa sa sarili nang makita ang gulat sa reaksyon ni Kian. Kung ipagpapatuloy mo lang iyang pangungulit sa pagpapahiram mo sa akin ng pera, iisipin ko na lang talaga na may gusto ka sa akin. May crush ka sa akin, kaya gusto mo akong paluguran. Hindi ako ganun magmahal, Stella. Ngiti ni Kian sa kanya na ikinasimangot niya. Kung gusto kita, baka nung una pa lang, tinali na kita sa akin. At isa pa, nag-aalala lang ako sa iyo, okay? Walang ibang nagawa si Stella kung hindang nakasimangot na umismid kay Kian na ikinatawa naman ito. Hindi kalaunan ay muli siyang nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa lobby. Hindi tulad kanina na medyo kwela si Kian. Iba ng emosyong makikita sa mukha nito ngayon. At napansin kaagad ni Stella pagkapasok pa lang nila sa bungad ng lobby. Sa halip na question ni Nay, wala namang ibang nagawa si Stella kung hindang mapanguso na lang sa sarili at tuluyang baliwalain ang hitsurang iyon ng kaibigan niya. Ang ganong klase ng relasyong meron sila ay nagpatuloy lang sa mga sumunod na araw. Hindi rin naman nagdagal ang ilangan nila sa isa't isa dahil pagkatapos ng nangyayaring iyon ay nagpatuloy lang sila sa relasyong nasimulan nila nung una pa lang. Mabait si Kian kaya naman minsan ay hindi rin napipigilan ni Stella na makaramdam ng kung ano sa dibdib niya tuwing dadalan siya ni Kian ng pagkain sa opisina. Napapansin niya ng mga trabaho nila. Kaya naman sa tuwing alis si Kian pagkatapos magdala ng pagkain sa kanya, naroon na agad ang mga panuksong ngiti at titig ng mga katrabaho niya sa kanya na minsan ay naghati din ng tuwa at kilig sa kanya ng palihim. Sa 4 na buwan niyang pagtatrabaho sa lugar na iyon, tila ba ngayon lang niya naramdaman ang ganong klase ng pakiramdam? Oo, at marami na rin siyang naging manliligaw noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Pero tila ba ngayon niya lang naramdaman ang ganong klase ng pakiramdam na iyon sa dibdib niya? Posible nga ba na may gusto siya sa kaibigan niya? May gusto nga ba ako kay Kian? Tanong niya sa sariling refleksyon sa salamin. Bago gumuhit ang ngiti sa labi niya at natatawa na lang niyang inilingan ang ideyang pumasok sa isip niya. Imposible. Hindi pwede. Hindi ito pwede. Imposible ako magustuhan ni Kian. May ibang gusto si Kian at hindi ako yung mga tipo niya na babae. Nilinaw niya na sa'yo iyon, hindi ba, Stella? Hindi siya magkakagusto sa'yo. Dahil hindi naman kayo bagay. Mabait lang siyang tao. Nagkakamali ka lang ng hinala sa nararamdaman mo. Baka ganyan lang ang nararamdaman mo dahil ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na nakuha ng isang lalaki ang ganito mong atensyon. Aniya bago siya paulit-ulit na nakangiting umiling sa sarili at muling nagseryoso. Pero paano nga kung... Stella, agad na napabalikwas mula sa pagkakatayo si Stella bago niya nagmamadaling kinuha lahat ng makeup niya at isinilid na nga sa bag na nasa balikat niya. Namumutla siya nang lumabas sa comfort room kaya naman taas kilay siyang nilingon ng kasama niya sa trabaho. Namumutla ka? May nangyari ba sa'yo sa loob? Tanong nito dahilan upang bahagya pa niyang makagat ang sariling labi niya. Siguro tubulan, no? Ha? Walang ibang nagawa ang katrabaho niya kung hindi ang natatawa siya nitong tapikin sa balikat bago ito nagdesisyong pumasok sa loob. Sa halip na questionin ang katrabaho ay nagdesisyon na lang si Stella na tuluyan na ngang bumalik sa mesa niya. Tulad ng nakagawian ay naroroon naman ang pagkain binili ni Kian para sa kanya kanina. Sa mga nagdaang araw ay tila ba mas lalo lang ding lumalala ang nararamdaman niya para kay Kian. Hindi niya alam kung tama ba itong nararamdaman niya para sa binata. Niwala rin naman siyang ideya kung ibabalik din ba ni Kian sa kanya ang nararamdaman niya o ano. Iwala nga siyang ideya kung bakit nga ba ginagawa ni Kian ang lahat ng ito
Para babaliwin siya at bandang huli ay maghabol siya rito? Imposible. Hindi magagawa ni Kian iyon. Aniya bago siya tuluyang umupo sa mesa niya. Patapos na siya sa shift noon nang sandali makatanggap siya ng text message mula kay Kian. Dahil nga sweldo nila ngayon, hindi na rin naman siya nagtataka pa nang makita niyang imbitasyon ni Kian sa kanya na lumabas ng ikinanguso niya na lang. Isang simpleng puting dress lang ang suot niya ng mga oras na iyon. Hinayaan niya na lang ang buhok niyang nakabuhaghag na animong sumasayaw sa hangin sa tuwing maglalakad siya. Hindi niya alam pero tila ba may kakaiba siyang nararamdaman ngayon sa dibdib niya. Masaya ba siya? Oo, dahil sweldo nila ngayon. Hindi niya alam kung iyon ba talagang dahilan kung bakit masaya siya nung mga oras na iyon. Mula sa malayo ay nakita niya si Kian na nakaupo sa mesang naroroon sa sidewalk. Sa gilid nila ay may mga nag-iinuman tulad nila. Tulad nila na nakasweldo rin ngayon kaya naroroon upang mag-celebrate. May mga tent sa gilid nila kung nasan may nagbebenta ng alak at ihaw-ihaw bilang pulutan. O Stella, nariyan ka na pala. Sambit ni Kian bago niya pinagmasdan ang dalaga na maupo sa bakanting mesa na nasa harap niya. Kanina pa ako naghihintay rito. Ang akala ko talaga, hindi ka pupunta. Bakit naman hindi ako pupunta kung libre mo lahat ng ito? Aniya sa binata na ikinangiti naman ni Kian. Tulad nga ng inaasahan nila ay naroon sila upang uminom ng konti. Ang sabi ni Kian ay na-promote siya sa trabaho niya kaya naman naroroon sila upang magdiwang sa promotion na natanggap niya. Masaya naman si Stella. Para sa kaibigan ngunit hindi niya rin maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon. Tumatama na nga ba ang alak sa sistema niya? May sekreto akong kailangang sabihin sa iyo, Kian. Sambit ni Stella sa kaibigan dahilan upang ibaba nito ang lata ng beer na hawak niya bago namumulang bumaling kay Stella. Isang sekretong alam kong hindi mo mahuhulaan. May boyfriend ka na. Oh, ha? Kulat na baling ni Stella. Bago namumungay ang mga mata niyang, sinapok ang balikat ni Kian na ikinatawa naman ito. Kung may boyfriend man ako ngayon, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ano ka, sira? Kita mo na? Kung may boyfriend ka man, ililihim at ililihim mo pa rin sa akin ang lahat. Sagot ni Kian sa kanya, ninismira niya na lang bago uminom ng alak sa latang hawak niya. Para ka namang hindi kaibigan. Kasi hindi naman talaga kaibigan ang turing ko sa'yo, okay? Happy ka na. Ano pala Stella? Saad ni Kian bago siya yumuko sa dalaga na inismira nito. Anong tingin mo sa akin kung ganun? Ano Stella? Lumayo ka nga Kian? Aniya bago niya pinitik ang ilong ni Kian na kinatawa nito. Ilang minuto pa silang nagkakulitang dalawa bago muling napunta sa usapang pamilya ang kwentuhan nilang iyon. Tulad ng inasahan ay bahagyang nagulat si Kian. Ngunit ginawa niya naman ang lahat ng makakaya niya para lang manatiling focus sa sinasabi nito. Nanggaling talaga ako sa mayamang pamilya. Itinakwil lang ako ng daddy kong sugapa sa kapangyarihan at pera kaya. Naririto ako ngayon at nagtatrabaho. Kung tutuusin, hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Kung naroroon pa rin ako sa puder ng daddy ko ngayon, hindi ko na kakailanganing magpakahirap pa sa pagtatrabaho. Buhay ako sa pera nila. Nasa akin ang lahat kung naroroon pa rin ako hanggang ngayon. Pero siguro nga, ganun talaga ang buhay. Dadaling ka talaga sa sitwasyong ito para maranasan mong lahat. Stella, lasing ka na yata. Kaya ko pang sarili ko, Kian. Kaya ko pa. Natatawa niyang sambit bago namumungay ang mga mata niyang. Bumaling kay Kian na ngayon ay nasa tama pang katinuan kahit na nakainom na rin. Sinasabi ko lang ang lahat ng ito para may ideya ka. May ideya ka sa pamilyang meron ako. Kilala mo ba si Antonio Valdez? Yung CEO ng Hammer? Siya lang naman ang daddy ko. At ako lang naman ang director ng pesting construction firm na iyon. Antonio Valdez? Marahang tanong ni Kian dahil alam niya sa sarili niyang hindi siya pwedeng magkamali sa katauhan ng lalaking sinabi ni Stella. Tatay mo si Antonio Valdez? Nakakatawa no? Bakit? Mukha ba kaming hindi magkamukha? Natatawang biro ni Stella sa kanya bago muling umiling at ngumuwi sa ngayon ay natutula lang si Kian. He's my dad. Tatay ko siya pero kung itakwil niya ako, para niya akong hindi anak. Stella, tingin ko, kailangan na kitang iuwi. Kaya ko bang sarili ko, Kian? Kung tutuusin, kaya ko pang maglakad ng tuwid ngayon. Aniya bago tumayo at dumuro sa punong nasa malayo. Nakikita mo bang punong iyan? Kaya kong tumagos dyan.
Tumayo si Kian upang alalayan siya. Bago pa man tuluyang bumagsak si Stella nang sandaling mawalan siya ng malay, nang dahil sa pagkalasing ay mabilis na siyang nasambot ni Kian. Diyos ko Stella, ikaw talagang babae ka. Kung alam ko lang na natutumba ka sa 3 beer, baka hindi na kita hinayaang mag-inom pa. Aniya sa sarili, bago niya ito pinasan sa likod. Nang maayos niya ng dalaga sa pagkakapasan niya, doon na lang siya nagdesisyong ilakad pa uwi ang dalaga. Hindi naman gaano kalayo ang apartment na tinutuluyan ni Stella sa opisina. Kaya naman kahit papaano ay hindi na rin mahirap para kay Kian ang ginawa niya. May mga minsan pang bumubulong si Stella habang nakayakap sa leeg niya. Kaya naman hindi niya niiwasang mangiti na lang. Gusto kita Kian. Biglang pag-amin ni Stella sa kanya na bahagya niya pang ikinatigil sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit sobrang hina ng kukote mo na makapick up. Mahal kita Kian, okay? Hindi kita gusto. Mahal na yata kita. Lasing ka lang Stella. Mahal kita. Gusto kita Kian. Mahal kita. Paulit-ulit nitong bulong sa gilid niya na ikinatahimik niya na lang. Nang maramdaman niyang tuluyan nang nawala ng malay si Stella, doon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na amin din sa dalagang tunay niyang nararamdaman. Wala siyang pakialam kung ano man isipin ni Stella. Ang importante lang para sa kanya ngayon ay ang mailabas niya rin sa dalaga kung ano bang tunay niyang nararamdaman para rito. Mahal din kita Stella, pero hindi itong tamang pagkakataon para roon. Aniya rito na kahit alam niyang hindi siya maririnig ng kaibigan ay nagpatuloy lang siya. Sa ngayon, may kailangan lang akong linisin at alagaan bago pa man mahuli ang lahat. Sa mundong ginagalawan ni Kian, alam niya kung ano-ano ang mga dirty little secrets. Kung tawagin ang mga negosyanteng tulad niya. Tulad ng daddy ni Stella, ay isa ring negosyante si Kian. Nagmamay-ari ito ng malalaking hotels at resorts sa ibang bansa. At ilan sa mga karatig bayan ng lalawigan nila. Kumikita ng milyon-milyon ang mga negosyante tulad niya. Kaya naman madalas ay napapasama na rin siya sa mga most influential billionaires sa buong mundo. Kagagaling niya lang sa business trip nun nang sandaling makilala niya si Stella at ang daddy nito mula sa kwento ng iba. Aminin man ni Kian o sa hindi ay tila ba kilala rin ang pangalan ng daddy ni Stella. Hindi nga lang sa pagiging magaling, kung hindi puro sa kapalpakan ng trabahong meron nito. Marami itong nakakaawit sa negosyo sa mga kasosyo nito. Kaya naman hindi rin magtataka pa si Kian kung sakali mang kabi-kabilang threats ang natatanggap nito. Sa katunayan nga nagtrabaho siya bilang messenger sa isang kumpanya para magbanman. Pero nawala siya sa ruta ng aksidente niyang makilala si Stella. Aminin man niya o sa hindi ay si Stella ang dahilan kung bakit tuluyan niyang nakalimutan ang dahilan kung bakit nga ba siya pumasok bilang messenger sa sarili niyang kumpanya. Para bang si Stella ang naging distraction niya sa trabaho. Nang dahil sa dalaga, nagkaroon siya ng oras sa sarili niya. Nang dahil kay Stella, natuto siyang pag-aralan ng maigi ang paligid niya tulad ng mga oras na iyon. Walang ibang nagawa si Kian kung hindi ang lihim na pagmasdan ang bulto ng lalaking nakamasid sa kanila sa malayo. Ginawa niyang lahat makakaya niya para lang hindi siya mapansin ng lalaking iyon. Nang makahanap siya ng tiyempo ay mabilis niyang nailigaw ang lalaking sumusunod sa kanila hanggang sa ligtas niya nang naihatid si Stella sa apartment ng pagmamayari nito. Marahil ang pagtatakwil na tinutukoy ni Stella kanina sa kwento niya ay para bang plano lang maipalayo ang anak niya sa kapahamakan. Kung bakit iyon nagawa ng sarili niyang amay, hindi yun matukoy ni Kian. Ang alam niya lang ngayon ay nasa panganib ang buhay nilang mag-ama. Nakakapasong sinag ng araw ang gumising sa diwa ni Stella. Nang sandaling gumising siya ng mga oras na iyon, halos mapabalikwas siya sa pagkakahiga ng sandaling maalala niya na may pasok nga pala siya sa mga oras na iyon. Bago pa man siya tuluyang mahuli sa trabaho niya ay dali-dali na siyang nag-ayos at pumasok sa trabaho. Sa trabaho ay tila ba naging abala si Stella sa mga ipinapagawa sa kanya ng boss niya. May mga pagkakataong nawawala siya sa konsentrasyon, lalo na sa tuwing maalala niya kung anong mga nasabi niya kagabi kay Kian. Ang tanga ko talaga. Aniya sa sarili bago niya sinabunutan ang sarili at agad na yumuko sa desk niya. Bakit ko sinabi sa kanya lahat ng may kinalaman sa daddy ko? Baka isipin ni Kian na nagmamalaki ako sa kanya. Aniya bago muling nag-angat ng tingin at nagdesisyon na ngang kalimutan ang lahat ng mga nabanggit niya sa binata. Habang tumatagal ang oras, mas lalo lang ding dumadalas ang pagdating sa kanya ng mga alaala sa nangyaring kagabi. Halos maibugan niya rin ang kaping iniinom niya nang may matandaan siya sa mga nasabi niya kay Kian ng mga sandaling. Naalala niyang ito ang nagbuhat sa kanya pabalik sa apartment niya bago pa man siya nawala ng malay kagabi. Mahal kita. Gusto kita, Kian.
Mahal kita. Paulit-ulit nitong bulong sa sarili niya. Mabilis niya muling sinabunutan ang sarili nang maalala iyon. Ilang beses niya ring inalala kung ano nga bang mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Ngunit wala siyang maalala pa. Na hindi niya rin matandaan kung sumagot nga ba si Kian sa kanya o hindi. Ang naalala lang niya ay naging tahimik lang ito ng mga oras na iyon. Wala tuloy ibang nagawa si Stella kung hindi ang mapanguso na lang bago nahiyang yumuko sa mesa niya. Sa mga sumunod na oras ay hindi muling nagpakita pa si Kian sa kanya. Di wala nga siyang ideya kung nasan nga ba ito. Dahil hindi man lang ito nagpapadala ng mensahe sa kanya sa numero niya. Baka naman pagkatapos niyang malaman na gusto ko siya, baka umiwas na siya ng tuluyan. Aniya sa sarili. Ngayon ang pangalawang araw na hindi na muling nagparamdam pa si Kian sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot. Agad siyang natigil sa paglalakad, nang sandaling may umakbay sa kanya. Ang buong akala niya si Kian ito, pero nang sandaling maramdaman niya ang pagtutok ng baril nito sa tagiliran niya, wala siyang ibang nagawa, kung hindi ang mahintakutan na lang sa mga nangyayari. Please po, huwag niyo po akong sasaktan. Pakiusap niya sa lalaki, sabay baling ng tingin sa paligid. Naroroon sila ngayon sa bus stop. Naghihintay lang sana siya ng bus na masasakyan niya nang sandaling akbayan siya ng lalaking iyon. At tutukan ng baril sa tagiliran. Gustuhin niya mang sumigaw at humingi ng tulong ay hindi rin naman niya magawa dahil baka may ibang madamay. Ayaw niya rin ng mga may mangyaring masama sa kanya, kaya naman umaasa lang siya na may makapansin sa ginagawa ng lalaking iyon sa kanya. Sumama ka lang ng tahimik sa akin nang hindi ka masaktan. Sambit nito sa babulong na boses na ikinalunok yun ng dahil sa labis na nervyos. Sa halip naman labanay, marahan na lang siyang tumango rito. Dinala siya nito sa isang puting kotse na nakapark sa dikalayuan sa pwesto niya. Bago siya nito tinulak papasok, may lalaking sumalubong sa kanya sa loob at itong naglagay ng itim na tela sa kabuuan ng ulo niya at nagtali sa mga kamay niya. Hindi niya alam kung anong mayroon. Ang tanging hiling lang ni Stella sa mga oras na iyon ay ang maging ligtas siya. Kung sino man ang bandidong nangindam sa kanya ay wala siyang pakialam. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang maging ligtas sa mga kamay nito kahit na alam niyang imposibleng mangyari ang bagay na iyon. Oh, Kian. Nakangiting bumaling ng tingin si Kian sa mga katrabaho ni Stella. Wala namang ibang nagawa ang mga naroroon sa departamentong iyon kung hindi ang maghiyawan nang makita nilang maliit na bouquet na binili ni Kian para sa dalaga. Ano yan, Kian? Umaakyat na ng ligaw? Natutuwang sambit ni Ador nang makita niyang binata na nakadungaw sa departamento. Nanghihingi pa lang po ako ng permiso kahit alam kong doon na rin naman pupunta ang lahat. Biro niya bago siya bumaling ng tingin sa loob. Si Stella po ba nasan? Si Stella baka mo? Tanong ng katrabaho niya bagong ngunguyang-nguyang nagtungo sa direksyon nilang dalawa ni Ador. Hindi namin alam kung nasan siya. Sa katunayan nga'y may 2 araw na siyang hindi pumapasok. Ang sabi niya ay masakit siya. Nagtatai raw siya kaya hindi nakapasok kahapon. Kaya naman nung tinawagan namin para hingian ng update. Nakapatay ng cellphone ngayon kaya hindi na rin namin ma-reach. Paano hindi matawagan? Basta hindi siya sumasagot. Medyo active kasi itong si Stella. Isang ring lang ng cellphone niya, sumasagot ka agad. Sambit ito bago nagkibit ng balikat. Sa totoo nga lang ay nagtataka rin kami. Ngayon pa lang kasi siya hindi sumasagot sa tawag namin kaya. Iho, saan ka pupunta? Pasigaw na tanong ni Ador. Sa halip na sagutin iyon ay walang ibang nagawa si Kian kung hindi ang magmarcha palayo sa lugar na iyon. Marahan niyang binato sa trash can na nadaanan niya ang bouquet ng bulaklak na binili niya para sa dalaga bago siya nagdesisyong bunutin ang telepono niya para tawagan ang sekretarya niya. Ipahanda niyo ang chopper. May pupuntahan tayo. Utos niya bago niya pinatay ang tawag. Hindi niya alam pero tila ba bigla na lamang kumulo ang dugo niya. Nitong mga nagdaang araw ay nagkaroon siya ng meeting sa Madison. Kilala niya ang mga ito bilang sikat na mogol. Hindi niya alam kung bakit ba hanggang ngayon ay buhay pa rin ang mga bata ng matandang iyon. Kahit na marami na ring nakakakilala sa kanya bilang isa sa mga miyembro ng malaking sindikato sa Pilipinas. Ginusto niyang makipag-usap dito nitong mga nakarang araw upang may linawin sana sa pamilya ni Stella. Doon niya lang din nalaman na pumapalo sa halos 1 bilyon. Ang utang niya kay Dizon. Kaya naman natitiyak niyang medyo malaki ang problemang kinakaharap ni Antonio ngayon. Kung hindi man siya makabayad sa utang nito sa matandang Dizon na iyon, baka nga buhay pa ang kuhain nito kay Antonio. At natitiyak niyang maaring madamay si Stella sa iligay na transaksyong meron siya kay Dizon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit niya gano'n na lang kadaling itakwil si Stella dahil natitiyak niyang magiging ligtas siya sa ibang lugar. Kung sakali mang hindi niya mababayaran
ang utang niya sa mga Dizon. Natatakot din naman ang daddy niya na madamay siya sa problema kinakaharap niya ngayon, kaya niya nagawa iyon. Maganda pala itong si Stella, ano? Sambit ni Dizon habang nakangisig nakatitig sa picture ng kaisa-isang anak ni Antonio. Sayang lang, dahil siyang magiging kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin, Antonio. Wala pang 6 na buwan, Dizon. At talagang humingi ka pa ng palugit, ah. Sambit ni Dizon bago niya tinadyakan ang sikmura ni Antonio na ikinaubo lang nito ng dugo. Ulol, akala mo ba umaasa pa ako sa'yo na may ibibigay mo sa akin yung 1 bilyong piso? Kung bibigyan pa kita ng palugit? Sa loob ng 1 buwan, kakayanin ko iyon. Sinong ginagago mo, Antonio? Adik lang ako pero may utak akong hayop ka. Sambit nito bago tumawa na umalingongaw pa sa buong warehouse kung saan nila itinago si Antonio. May 1 linggo na si Antonio sa warehouse na iyon at may 1 linggo na rin siya nakikipaglaban kay kamatayan. Araw-gabi siya kung bugbugin ng matauhan ni Dizon, kaya naman hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang hindi niya kayanin lahat ng pasakit na ibinibigay ng mga ito sa kanya. Sir, naririgyan na po sila. Sambit ng tauhan niya. Malaki na ang ngiti ni Dizon nang sandaling bumaling siya ng tingin na sa ngayon ay nakahigang si Antonio. Tulad ni Antonio ay nakagapos din ang kamay ni Stella nang sandaling itulak siya ng mga tauhan ni Dizon patungo sa daddy niya na ikinalaki ng mga mata nilang dalawa. Daddy? Gulat niyang sigaw nang makita ang dugo ang mukha ng ama. Daddy ko! Daddy! Pulit-ulit niyang sigaw na umalingawaw sa buong warehouse. Umalingawaw ang tawanan ng lahat ng makita nila kung paanong gumapang si Stella palapit sa tatay niya ngayon ay walang ibang nagawa kundi ang nanghinang umupo sa pwesto niya kasabay ng mabilis na pagyakap sa unika-iya niya. Daddy, anong nangyari? Anong nangyayari? Paulit-ulit niyang tanong sa ama. Bago niya sinapu ang mukha nito, doon bumagsak ang mga luha ng mga mata ni Stella nang makita niyang bugbog saradong mukha ni Antonio. Daddy, anong nangyari? Daddy, bakit ka nila sinasaktan? I'm sorry, anak. Hindi pa man natatapos ni Antonio ang litanya niya ay mabilis na siyang sinakan ni Dizon sa leeg bago siya iniwas kay Stella na ngayon ay napahiga na lang ng tuluyan sa sahig nang hinatak din siya palayo sa tatay niya ng mga tauhan ng matanda na humatak sa daddy niya. Kitang-kita ni Stella kung paano pinaso ng tabako sa mukha ni Dizon ang daddy niya dahilan upang pumahaw ito sa sakit na ikinahagulhol niya. Nakikita mo to, Iha? Ganito ang ginagawa sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Pweh! Sambit ni Dizon bago niya dinuraan sa mukha ang daddy niya. Kitang-kita niya kung paanong bugbugin ng matauhan niya ang daddy niya, kaya naman walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang maluha at maiyak na lang. Sobrang sakit para sa kanya na makita sa ganitong klase ng sitwasyon ng tatay niya na halos panawan ng ulirat sa kakabugbog ng mga ito sa kanya. Halos sumuka rin ito ng dugo sa nangyayari, kaya naman mas lalo lang ding nagwala si Stella sa kinaupuan niya na ikinatawa ng lahat. Tama na iyan. Bigyan naman natin ng pahinga si Don Antonio. Natatawang sambit ni Dizon bago siya yumuko kay Antonio na ngayon ay halos panawan na ng ulirat sa ginawang pambubugbog sa kanya ng mga tauhan nito. Ngayon, kilalanin mo ngayon kung sinong babanggain at uutangan mo, Antonio. Alam mo, kung nandito lang si Claire, baka siya nang hiningi kong kabayaran sa'yo. Pero since wala na siya, at nandito na rin naman ang karelyebo niya, tingin ko, ito ang anak mo na lang ang magbabayad sa lahat ng naging pagkakautang mo sa akin. Please, Dizon, maawa ka sa akin. At sa anak ko. Ako? Maawa sa'yo? Gunggong ka ba? Natatawang singhal ni Dizon bago niya malakas na sinampal sa Antonio na ikinapikit na lang ni Stella. Sa akin ka ba naawa nung mga panong nangutang ka? Alam mo ba kung gaano karaming oportunidad ang pinalagpas ko para lang mapautang ka? Pagkatapos ay hindi mo lang ako magawang bayaran? Ako pa ngayon ang sinasabihan mo ng ganyan? Gunggong ka ba, gago ka? Hindi kahit kailan ako maawa sa'yo, Antonio. Itaga mo sa bato iyan. Hindi ko kailangan maawa sa'yo gayong 1 bilyon ang utang mo sa akin. Sambit ni Dizon bago siya nakangising tumayo at muling sinipa sa tiyan si Antonio na ikinaubo lang nito. Namnamin mo ang ganti kong hayop ka. Iwanan niyo na iyan. Dagdag niya pa bago siya ngingising-ngising umalis sa lugar niya iyon kasama ng mga tauhan niya. Naiwan sa loob ng warehouse na iyon ang mag-ama. Nanghihina si Antonio mula sa pagkakahiga niya sa malamig na semento habang si Stella naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapahagulhol na lang sa mga nasaksihan niya ng mga oras na iyon. Nang sandaling kumalmay, tsaka lang nagdesisyon si Stella na gumapang palapit sa daddy niya na ngayon ay maging ang pagbaling ng tingin sa anak ay
Tiging pahirapan pa para rito. Okay ka lang ba, Dad? Hindi ko na kaya, anak. Dad, mahinang sambit ni Stella na kahit gusto niyang magalit sa amay, nanaig pa rin ang puso niya sa takot para rito. Yumuko siya upang yumakap dito at tinanggap naman ni Antonio. Dad, bakit nauwi sa ganitong lahat? Anong 1 bilyong piso ang utang niyo sa kanya? Anong umabot sa ganong kalaking halagang utang niyo sa kanya? Nang dahil sa narinig na tanong ng anak niya, wala nang ibang nagawa si Antonio, kung hindi ang tahimik na lang na lumuha sa harap nito. Nang hindi niya kayanin ang labis na emosyon ay, tsaka lang siya napahagulhol mula sa sahig. Kaya naman walang ibang nagawa si Stella, kung hindi ang naluluha na lang na yumakap sa ama niya. Nang sandaling kumalma si Antonio ay, doon lang niya na ipaliwanag sa anak niya ang lahat. Hindi niya na nagawa pang ituloy ang mga condo hotels na ipinangako niya kay Dizon dahil sa sunod-sunod na kapalpakan ng mga tauhan niya. Iyon na lang ang kaisa-isang paraan na nakita niya para lang makabayad kay Dizon at hindi niya pa nagawa ng maayos. Wala na rin namang tiwala pa si Dizon sa kanya, kaya naman hindi na rin naman ito umasa pa sa kanya na magagawa niyang tapusin ang kung anumang ipinangako ni Antonio sa kanya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi tinuloy pa ni Antonio ang pagpapademolish sa lugar na iyon ay dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ni Stella sa kanya. Natatakot siya na tuluyan na nga siya nitong itakwil bilang ama niya at alam niya sa sarili niyang hindi niya kakayanin iyon, kaya naman doon na siya nagdesisyong tuluyan na ngang isuko ang kondominium na pinangako niya kay Dizon. Mas lalo lang ding nagalit si Dizon sa ginawa niya, kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang mauwi sa ganito ang lahat. Wala namang ibang nagawa si Stella kung hindi ang tahimik na lang na maluha habang nanatili pa rin nakayakap sa tatay niya. Magagawa nating lagpasan ang lahat ng ito nang magkasama, Dad. Promise. Sambit ni Stella kahit paulit-ulit siyang lumihikbi sa balikat ng ama. Mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan, Dad. Tulad ng ginawa ni Mama sa atin. Pangako, anak. Mahinang sambit ni Antonio bago niya ginantihan ng yakap ang unika iha niya. Mahal na mahal kita, anak. At pasensya na sa lahat ng mga nagawa ko sa pamilya natin. Natigil lamang sila sa pagyakap sa isa't isa. Nang sandaling dumating si Dizon kasama ng matauhan niya, hindi tulad kaninay, malaki ng ngiti nito ngayon habang nakatitig sa mag-ama. Habang nakititig kay Stella na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nakalod na umatras sa kanya nang magdesisyang lumapit sa direksyon nito. Mamayang gabi ay magkakaroon ng auction at napagdesisyon na namin ng mga kasosyo ko na ibenta itong anak mo. Tutalay, mukhang wala ka rin namang planong magbayad pa sa amin. Dagdag nito bagong umiti kay Stella na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nanginginig na umatras sa kanya. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi mo naman kailangang matakot sa akin. Mabait naman akong tao. Sinubukang hawakan ni Dizon ang hita ni Stella. Kaya naman mabilis niya itong sinuntok dahilan upang bahagya pang mapatalon si Dizon sa galit. Hayop ka, talagang babae ka. Sigaw ni Dizon nang makarecover bago niya hinila ang buhok ni Stella na ikinadaing naman ito. Alam mo, kung hindi lang talaga mabenta ang mga berhing katulad mo, pagsasawaan ka talaga namin bago ibenta sa auction mamaya. Hindi ka namin hayaang magpahinga. Sinasabi ko sa'yo, mata mo lang ang walang latay. Tangina mo. Singhal ni Stella sa kanya, ikinangisi naman ni Dizon. Wala ka pa sa kabilang buhay, pero sinusunog na sa impyerno iyang kaluluwa mo. Okay lang, magkikita-kita naman tayo roon. Natatawang sambit ni Dizon bago niya sinampal si Stella na ikinaputok ng labi nito. Tandaan mo, Iha, na ang tatay mo may kasalanan sa amin. Kung hindi dahil sa'yo at sa buhay na meron kayo noon. Tingin niyo ba? Naririto kayo ngayon? Aminin mo man o sa hindi, may kasalanan kay Iha. May kapabayaan ka, Stella. Hindi mo alam na ang mga perang dinodonate yung sa charity ng walang kwenta mong ina nanggaling mismo sa pitaka ko. Wala kang alam na ang mga perang pinapakain mo sa mapatay gutom na taong iyon nanggaling mismo sa pitaka ko. Kaya huwag kang magmamalinis dyan. Dagdag pa niya bago niya tinadyakan si Stella na ikinasubsob nito sa sahig. Sayang ka, Stella, ang ganda mo sana. Dagdag pa nito bago niya iniwan ng mag-ama sa warehouse na iyon. Walang ibang nagawa si Antonio kung hindi ang umiyak sa gilid ni Stella. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata niya. Habang si Stella naman ay wala na sa sariling nakatitig sa kawalan. Ito ba ang kabayaran ng lahat ng kabutihang ginawa niya sa kapwa noon? Marahil ay hindi. Tama. Nilalason lang ni Dizon ang utak niya para magsisi siya sa mga nagawa niya noon. Tama. Nilalason lang ni Dizon ang sarili niyang utak para kamuyan niyang sariling ama. Kahit na humingi ka pa ng tawad, Dad, wala na. Nandito na tayo.
Tatanggapin na lang siguro natin ang sarili nating kapalaran. Aniya bago siya malungkot na bumaling tingin sa ama na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang naiiyak na lang na umiling sa kanya. Hindi kita sinisisi, Dad. Wala akong sinisisi. Kahit na sino, sa sitwasyon meron tayo ngayon. Kung may dapat man akong sisihin ngayon, iyon ay ang sarili ko. Dahil hinayaan ko mapunta sa ganitong sitwasyon. Ang mga magulang ko, nang dahil sa mga kapritso ko, naririto tayo ngayon. Stella, anak. Nandito na tayo, Dad. Aniya bago niya naramdaman ang pagluha niya nang dahil sa labis na paghinagpis. Nandito na tayo at wala na tayong kawala pa. Hindi kalaunan ay muling bumukas ang pito ng warehouse kung nasaan sila. Muling pumasok si Dizon na ngayon ay may malawak na ngiti kaysa sa nauna. Marahan siyang sumenya sa mga tauhan niya. Nadamputin si Stella mula sa pagkakaupo nito habang si Antonio naman ay nanghihinang pinagbasta ng anak niyang damputin ang mga tauhan nito. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa anak mo, Antonio? Tanong ni Dizon sa kanya bago ngumiti ng nakakaloko rito. Kahit na malaki pang utang na naiwan mo sa akin, okay na ako rito. Basta't malaman ko lang na magiging miserable ang buhay ng anak mo sa kamay ng bumili sa kanya. Okay na ako roon. Bumaling siya kay Stella na ngayon ay bahagyang nagitla sa sinabi niya. Advance best wishes sa iyo, Iha. Hangad ko ang miserabling buhay na maghihintay sa iyo. Sa islang iyon kasama ng lalaking iyon. Dagdag pa niya bago siyang umisin ng nakakaloko. Anong ibig mong sabihin? Gulat niyang sambit na sa halip sagutin nito ay ngintian lang siya nito ng nakakaloko. Wala nang ibang nagawa si Stella kung hindi ang sumunod sa mga tauhan ni Dizon. Nang magsimula ng mga ito, nakalad ka rin siya paalis sa lugar na iyon. Mabilis na bumalat sa mga mata niya ang luha nang mapagtanto niya kung anong mangyayari sa kanya. Napagtanto niyang tama siya sa mga akala niya, lalo na nang sandaling suotin niya ang wedding dress ng mga tauhan ni Dizon. Mga babaeng nag-ayos sa kanya at sinigurado ng mga ito na magiging maganda siya sa wedding dress na iyon. Mukhang mamahalin ang wedding dress na sinuot sa kanya. Unang suot pa lang ay hindi niya naiwasang humanga lalo na nang mapagtanto niyang sukat na sukat sa kanyang gown na iyon. Para bang sa uladong ng mga tauhan ni Dizon, ang katawan meron siya. Dahil tama lang ang sukat ng wedding dress na isinuot sa kanya sa sukat ng katawan na meron siya. Medyo nahirapan lang ang mga makeup artist sa pag-ayos sa mukha niya. Dahil panay siya sa pagluha, medyo baga ng mga kamay ng mga tauhan ni Dizon. At animong banayad lang kung haplusin ang mukha niya. Para bang natatakot ang mga ito na masugatan man siya, kahit isang tusok lang. Bakit banayad kung kumilos ang mga ito sa harap niya? At bakit marahin nito kung makipag-usap sa kanya? Binayaran ba sila ni Dizon para ingatan siya? O baka naman, mga tauhan pa ba ito ni Dizon? Ma'am, nakahanda na po ang chopper. Sambit ang babaeng nag-ayos sa mukha niya, na bahagya niyang ikinagulat. Walang ibang nagawang katulong kung hindi ang sagutin lahat ng katanungan niya. Para bang isang utos niya lang sa mga ito ay susunod na agad ang mga ito sa kagustuhan niya. Gusto niya nangang matuwa dahil minsan ay hindi man lang siya pinwersa ng mga ito sa isang bagay na ayaw niya. Kahit na medyo natagalan sila sa pag-aayos sa mukha niya, nang dahil sa kaiyak niya, ay wala namang naging reklamo ang mga ito sa kanya. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa at pagkabighani. Baka nga hindi sila kasama sa mga tauhan ng taong dumukot sa kanila ng tatay niya. Mga tauhan nga ba ito ng bilyonaryong tumubos sa kanya? Ang sabi ng katulong na pinagtanungan niya kanina ay ikakasalan siya sa lalaking bumili sa kanya sa auction. Hindi na rin siya nagulat doon dahil nakasuot na siya ng wedding dress at obvious naman iyon. Sinubukan niya rin questionin sa katulong na iyon kung ano nga bang katauhan ng lalaki na kabili sa kanya. Ngunit wala naman itong ibang sinasagot sa kanya kung hindi ang mabait po si senyor at hindi niyo na kailangang manggamba pa, ma'am. Sagot nito na ikinanguso niya na lang. Habang papalapit sa isla kung saan idadaos ang kasalay, hindi naiwasan ni Stella ang makaramdam ng panlulumo. Mabilis ding dumausdos ang luha sa mga mata niya dahil sa dismaya at takot. Hindi niya sukat akalain na ang dream wedding na pinapangarap niya lang noon ay mauwi pala sa ganitong klase ng kasal. Hindi niya lubos akalain ang kasal na minsan niya lang pinapangarap noon ay mauwi lang pala sa sapilitan tulad ng mangyayari ngayon. Sa lalaki hindi niya naman kilala at wala siyang ideya kahit ano pa man ang persona nito. Hindi nga niya alam kung tao nga ba ito o ano. Nang makita ng mga katulong ang pagdaloy ng luha sa mga mata niya, ay walang ibang nagawa ang mga ito kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinaupuan nila habang paulit-ulit niya inaayos ang mukha ni Stella. Naroroon na sila ngayon sa loob ng chopper. Ilang minuto na lang ay lilipa rin na nila ang himpapawid para lang maidala siya sa isla kung nasaan daw ang bilyonaryong nakabili sa kanya.
Kung ano mang nais ng lalaking iyon sa kanya, sana lang ay maging maayos ang lahat. Kung ilang ang paraang nakikita niya para lang mailigtas ang daddy niya sa kapahamakan at sa mga utang nito kay Dizon, siguro ay tatanggapin niya na lang ang kapalaran niya sa lalaking iyon. Sana lang ay maging maayos ang lahat para sa kanya at iyon na lang ang tanging hiling niya para sa sarili. Nang sandaling makarating ang chopper na sinasakyan nila sa islang tinutukoy ng katulong kanina, walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang mapanganga. Nang sandaling makita niya ang islang iyon, ang buong akala niya ay ang dress na pinusuot sa kanya kanina ang magiging dress niya para sa araw na iyon. Gusto niya ngang magtaka dahil bago pa man siya makapaglakad sa buhangin ay muli siyang dinala ng mga katulong sa isang pribadong bathroom. Muli siyang inayusan ng mukha roon at muling pinasuot ng isang wedding dress tulad ng kanina, ngunit mas espesyal na iyon ngayon nang isuot sa kanya. Hindi niya alam pero tila ba sigurado siya na nagkakahalaga ng milyon ang dress na iyon. Tela pa lang ay sigurado na siya. Kaya naman, hindi niya naiwasang muling mamangha. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang paglapit din nila sa malapalasyong bahay na nasa malayo. Naroon ang dalawang lalaki naghihintay sa paglapit niya. Isang lalaki nakasuot ng puting coat at pants at isang lalaki natitiyak niyang pare na magkakasal sa kanila. Nakaharap sa dalampasigan ang balcony ng malapalasyong bahay na iyon. Nasa harap nito ang dalawang taong naghihintay sa paglapit niya. Habang papalapit siya ng papalapit sa dalawa ay doon niya lang unti-unting nasaksihan ng pare. Hindi tulad ng mga naging tauhan ni Dizon sa pagkikitungo sa kanya kanina. Nakangiti ito ngayon sa kanya. Para bang ngiti nito ay naging saksi siya sa pagmamahalan nilang dalawa ng lalaking ikakasal sa kanya. Speaking of that guy, marahan siyang bumaling ng tingin sa lalaki ngayon ay nakatalikod pa rin sa gawin niya. Hindi kalaunan ay umalis na ang mga katulong na nasa likuran niya upang iwanan sila sa lugar na iyon. Kung tutuusin ay pwede na siyang tumakbo palayo upang makatakas, ngunit lahat ng ideyang iyon na pumasok sa isip niya ay naglaho ng maalala niyang nasa isla nga pala sila. Saan ka naman tatakas? Sa dagat? Tanong ni Stella sa isip niya, habang maring nakatitig sa lalaki nakatilikod pa rin sa kanya sa gawin niya. Ni hindi ka nga marunong lumangoy. Welcome, Miss Valdez. Sambit ng pare habang nakangiting nakatitig sa kanya. Walang ibang nagawa si Stella kung hindang huminto sa paglalakad. Nang sandaling makalapit na nga siya nang tuluyan sa area kung saan siya dapat tatayo. Hinintay niyang bumaling sa kanyang lalaki, ngunit nanatili lang itong nakatalikod sa gawin niya. Nandito na po ako. Agad na tumindig ang balahibo niya nang umayos sa pagkakatayo ang lalaking iyon. Para bang may kung anong nabuhay sa dibdib niya nang sandaling makita niya kung paano itong umayos sa pagkakatayo sa harapan niya. Nandito ka na pala, Stella. Sambit nito. Agad tumindig ang balahibo ni Stella nang dahil sa pinaghalong kaba at gulat ng marinig niyang familiar na boses na iyon. Gusto niya sanang magtanong, ngunit agad niyang nakagat ang sariling dila nang sandaling humarap siya sa lalaki. Halos may estatwa siya nang makita niyang si Kian iyon. Seryoso na itong nakatitig sa kanya, kaya naman hindi niya niwasang makaramdam ng takot, pagkamangha at kuryosidad sa sarili niya. Paanong ikaw? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Kian kung hindi ang ngumiti sa kanya bago niya inilahad sa dalaga ang kamay niya. Nung una ay nagdalawang isip pa si Stella, pero nang sandaling maalala niyang mahal niya nga pala si Kian at naririto sa harap niya ang lalaking minsan niya ring pinangarap noon. Hindi na siya nagdalawang isip pa na tanggapin ang kamay nito, kahit na bahagya pa rin nanginginig ang mga kamay niya nang dahil sa labis na nervyos. Natatakot ka? Walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang makagat ang labi bago nag-iwas ng tingin sa kanya. I'm sorry, Kian. Aniya ngunit na natili pa rin nakahawak sa kamay ng kaibigan. For what, Stella? Tanong sa kanya ni Kian nang bumaling siya ng tingin rito. Dahil ba sa ako ang naririto ngayon sa harapan mo? Isang marahang ilang ang ginawa niya bago siya nagbaba ng tingin dahilan upang umayos muli sa pagkakatayo si Kian sa harapan niya. Sorry dahil hindi ko agad nasabi sa'yo kung ano talagang nararamdaman ko para sa'yo. Sambit ni Stella na ikinangiti naman ni Kian. Gustong gusto. Alam ko na yan, Stella. Matagal ko nang alam yan. Aniya sa dalaga bago niya sinapo ang pisngi nito na ikinanguso naman ni Stella. Kahit nalasing ka nung huli mong sinabi yan. Alam kong totoo lahat ng sinabi mo, Stella. Hindi mo malang narinig ang sagot ko sa'yo noon dahil wala ka sa tamang wisyo. Gawin ko ipaparinig sa'yo lahat ng gusto kong isagot sa'yo nung mga oras na iyon. Tumikim siya bago muling ngumiti kay Stella. Gusto kita. Gusto kita, Stella. At kaya kong gawin lahat ng kaya kong gawin para sa'yo.
para matanggap mo ako bilang ako. Gustong gusto kita pakasalan, kaya naririto tayo ngayon. Kung tatanggapin mo ang kahilingan ko sa'yong magpakasal sa akin, aaraw-arawin kitang liligawan. Pakasalan mo ako ngayon. Habang buhay kitang liligawan, Stella. Gustuhin mo lang ako ngayon. Habang buhay kitang mamahalin, tulad ng gusto mo. Tingin ko, alam ko na rin naman ang isasagot ko sa'yo, Kian. Aniya sa maliit na boses na ikinangiti naman ni Kian. Pakakasalan kita, Kian. Mahal na mahal kita. Agad na kumunot ang noo ni Kian nang makita niya kung gaano karami ang mga taong dumalo sa auction na iyon. Lahat halos ng mga naroroon ay mga mamahaling gamit ang ibinebenta. Ang ilan naman, mga taong ibinebenta nila. Hindi niya kailanman naisip na mapupunta siya sa ganong klase ng sitwasyon. Hindi niya nga lubos maisip na sa tagal niyang sinumpa ang mga ganong klase ng mga iligal na gawain at lugar. Darating at darating pa rin talaga sa punto ng buhay niya na kailangan niyang dumalo sa mga ganong klase ng event. Hindi para bumili ng bagay o tao, kung hindi ang magligtas ng buhay ng taong nagpatibok sa puso niya. Aminin niya man o sa hindi ay gusto niyang manggalaiti sa galit nang dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung kanino nga ba siya magagalit. Sa tatay ba ni Stella na walang ibang ginawa, kung hindi ang iba o ng buo niyang pamilya sa hukay na siya mismo ang naghukay. O kay Stella na hindi man lang nag-iingat at hindi man lang napansing may mga tauhan pala si Dizon na umaaligid sa kanya nung una pa lang. Sa kabilang banday, may karapatan ba talaga siyang magalit? Kung hindi naman ginusto talaga ni Stella na mangyari ang pagdukot na iyon sa kanya, kung tutuusin ay wala naman siyang kasalanan. Dahil wala naman siyang kalam-alam na may malaking utang palang daddy niya sa mga naging kasosyo nito sa negosyo nila. Kung nung una pa lang ay nakilala niya si Stella. Hinding-hindi na siya makakapayag na mangyari pa ang bagay na to sa dalaga. Kung noong una pa lang ay nakilala niya na si Stella. Hinding-hindi niya nahayaan pang umuwi sa ganito ang lahat. Nagagalit siya dahil bakit sa dinami-daming pagkakataon na pwede niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng dalaga. Bakit ngayon pa? Ngayon pang huli na ang lahat para sa kanila. Peste talaga. 300,000. Sambit ng lalaking naroon sa entablado, sabi na ibinigay sa kanya ng matandang nasa gilid niya na interesado kay Stella. Going once, going twice. Marahan niyang inangat ang kamay niya kasama ng numerong ibinigay sa kanya ng staff kanina, dahilan upang mapabalin sa kanyang lahat ng naroroon. 1 billion pesos for Stella Von Valdez. Aniya, laglag ang pangang bumaling ang tingin sa kanya ng lahat nang marinig ang bid niya. For almost 2 years, as sa tagal ng lalaking nasa entablado na nagtatrabaho sa iligal na lugar niya iyon. Tila ba ngayon lang siya nakarinig ng isang bidder na handang gumastos ng 1 bilyon para lang sa isang babae. Nang sandaling ibinibida niyang numero niya ay tila ba hindi man lang nawala sa kanyang tingin ng mga naroroon. Marahil siguray punong-puno na sila ng kuryoso sa mga naisip nila. Sino bang matinong lalaki na kayang gumastos at magpakawala ng 1 bilyong piso para lang sa isang babae? Siya lang. Kung ilang ang tanging paraan upang makuha at mabawi niya si Stella, gagawin niya para lang sa kaligtasan ng babaeng minsan niya na ring pinangarap na mapakasalan noon. Stella, humanda ka lang talaga sa akin kapag nakita kita at napasakamay na kita. Hindi talaga ako magdadalawang isip na itali ka sa kasal. Walang ibang nagawa si Stella kung hindang naiyak na tumakbo patungo sa tatay niyang ngayon ay nasa private room na ng ospital na iyon. Nang makita ang tatay ay walang ibang nagawa si Stella kung hindang niiyak itong yakapin ng mahigpit. Mula sa pwesto niya ay walang ibang nagawa si Kian kung hindang seryoso lang na makinig sa iyakan ng mag-ama habang nakalukip-kip sa pagkakatayo niya sa malayong gilid. Kahit sino man siguro ay may iyak kung ganitong klase ng sitwasyon ang makikita nila, hindi ba? Pagkatapos ng naging kasal nila sa islang iyon ay hindi nagdalawang isip pa si Kian na gumanti. Kasama ng 1 bilyong pisong ibinayad niya para lang makuha si Stella ay ang kaligtasan din ng ama nito mula sa kamay ni Dizon. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Dizon. Nang sandaling sinabi niya rito, nakukuhanin niya rin si Antonio. Ngunit pagkatapos ng ilang diskusyon kasama nito, hindi kalaunan ay tuluyan na rin ibinigay ni Dizon sa kamay ni Kian, ang tatay ni Stella. Habang naghanda para sa pagpapakasal si Stella sa kanya, nung mga panahon niyon ay naging abala naman si Kian sa pag-aayos at pag-transfer niya kay Antonio sa pribadong ospital na pagmamayari niya. Nang sandaling tanggapin ni Stella ang kamay niya sa pagpapakasal niya rito ay tsaka niya lang nalaman ang balitang nasa maayos ng kalagayan ng ama nito. Pagkatapos ng kasal nila ng araw ring iyon ay hindi na sila nagdalawang isip pa na dumiretso sa ospital na pagmamayari ni Kian. Nang makita ang kalagayan ng amay,
Doon lang ulit-ulit na lumuwas si Stella at hindi naman yun magawang tiisin ni Kian mula sa kinatatayuan niya. Yun palang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang umiyak si Stella. Kaya naman para bang nilalamukos ang sarili niyang puso ng makasaksiyan iyon. Walang ibang nagawa si Kian kundi ang pabuntong hiningang umalis sa pwesto niya at nagdesisyon nang maglakad patungo sa direksyon ng dalawa. Maging si Antonio ay hindi na rin nagawang pigilan ang sarili niyang luha. Medyo maayos ng mukha nito kumpara nung nakarang linggo. Nakausap din ni Kian ang mga espesyalista at doktor na tumingin kay Antonio at wala naman silang nakitang internal bleeding sa sikmura nito nung tiningnan nila. Maliban sa mga pasa at sugat na natanggap niya ay wala rin naman siyang ibang nararamdaman pa. Siguro ay niya siya, ngunit normal lang naman yun para sa kanya. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay nasa mabuting kalagayan na sila ng anak niya. Maraming salamat sa lahat ng naging tulong mo sa aming dalawa ng anak ko, Iho. Sagot ni Antonio bago malungkot nang umiti kay Kian na walang emosyon naman itong tinanguan. Utang na loob ko sa iyo ang lahat. Balang araw, mababayaran din kita. Hindi ako tumatanggap ng pera bilang kabayaran, Mr. Valdez. Sambit ni Kian dahilan upang mapalingon ang mag-ama sa kanya. Buhay ang kinukuha ko bilang kabayaran. Buhay ng anak ninyo ang gusto kong maging kapalit, Mr. Valdez. Anong ibig mo sabihin, Iho? Gulat na sambit ni Antonio na lihim niyang ikinanguso. Ibig bang sabihin ito? Metaphor yun, Dad. Sambit ni Stella bago umismid kay Kian na tinawanan naman ito. Nangingiti niyang ipinakita kay Antonio ang nakasuot na singsing sa kanya na ikinalaki ng mga mata nito. Kasal na kaming dalawa ni Kian. Hindi alam ni Kian kung matatawa ba siya o ano. Hindi niya na rin nagawang pigilan ang sarili niyang matawa nang sandaling umupo si Antonio sa pagkakahiga sa kama. At agad siya nitong sinuntok sa tagiliran na ikinatawa niya na lang. Ang sabi nila, ang paglilihim daw sa isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo lang lumalaki ang problema ng isang tao. Kung ililihim mo sa lahat ang naging pagkakamali mo, saan ka hingi ng tulong? Hindi sukat akalain ni Stella na ang pagmamalasakit niya sa ibang tao ang magiging daan upang makilala niya si Kian. Kung sakali mang hindi man lang siya itinakwil ng sariling ama, alam niya sa sarili niyang hindi niya makikilala pa si Kian. Hello? Sinong nariyan? Umalingaw mo ang boses niya sa kabuuan ng lugar. Kung nasan siya nakaupo, pilit niyang kinalag ang mga posas na nasa kamay niya. Kasalukuyan siyang nakatali sa upuan na iyon. Habang may nakataklob naman ng itim na tela sa ulo niya, kaya naman wala siyang ibang makita ng mga oras na iyon. Sinong nandyan? Rinig niyang palakpak ng isang boses malapit sa direksyon niya dahilan upang bahagyang manlamig ang kabuuan ng mukha niya. Matanda ka na, Mr. Dizon. Bakit kasi sa halip na magretiro ka? O hindi naman kaya'y manahimik ka na lang? Bakit gumagawa ka pa ng mga ganitong klase ng bagay? Sino ka? Sigaw niya rito. Humanda ka sa akin kapag nakatakas ko rito, hayop ka. Iyon kung makakatakas ka pa, Mr. Dizon. Sambit ng boses na iyon bago ito tumayo sa upuan niya at naglakad patungo sa direksyon niya upang tanggalin sa ulo ni Dizon ang telang bumabalot sa ulo nito. Welcome to the hell, Dizon. Dagdag pa ni Kian bago siya matamis ng umiti kay Dizon na ikinalaki ng mga mata nito. Anong ibig sabihin nito? Let's say, iginaganti ko lang ang mga taong inagarbayado mo noon. Sambit ni Kian bago siyang umiti kay Dizon na mas lalo lang nitong ikinagitla. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo, Dizon. Kaya ngayon pa lang, magsimula ka ng magnilay-nilay dahil alam kong hindi ka tatanggapin sa langit pagkatapos ng lahat ng ginawa mo kay Stella. Matagal nang tapos ang deal natin. Alam ko, sambit niya. Bagong umiti ng matamis kay Dizon na mas lalo lang nitong ikinatakot. Pero sa tuwing makikita kong bangas na ginawa mo sa gilid ng labi ng asawa ko, mas lalo lang akong nakakaramdam ng galit para sa'yo. Ikamusta mo lang ako sa hari niyo. Aniya bago nagkibit ng balikat at tumalikod na nga roon. Kayo na ang bahala sa matandang iyan. Aniya sa matauhan niya bago siya lumabas sa lugar na iyon. Sandali lang, hoy! Sambit ni Dizon at hindi niya nagawa pang makapalag nang sandaling unti-unti siyang pahirapan ng matauhan ni Kian. Tulad ng sinabi niya noon, mata niya lang ang walang latay sa ginawa ng matauhan ni Kian sa kanya. Sa kabilang banday, wala namang awang naramdaman si Kian para sa matandang iyon. Tulad ng ipinangako niya noon sa sarili niya. Walang ibang pwedeng umapi sa kanya. At sa asawa niyang si Stella na ngayon ay may 1 buwan na ring buntis sa anak nilang 2. Walang pwedeng umapi sa pamilya nila habang naroroon siya at nakaantabay sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.
Anong iyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.